mahilig kang magbenta-benta ng merienda at kung ano-ano pa, nako guys, subukan mo namang magbenta ng ganitong kakanin para maiba naman. Simpleng-simple lang naman ang mga ingredients nito at hindi mamahalin. Kaya sure akong bentang-benta ito at malaki din ang kikitain mo once na magbenta ka nito. Dito nga po ay meron tayong biniling kalahating kilo lang ng malagkit na bigas. Kalahating kilo lang yan guys, pero wag ka, ang dami nating magagawang kakanin dito. Sample lang naman po kasi itong ipapakita ko sa inyo guys. Kung dadagdagan nyo po itong malagkit na bigas na lulutuin, adjust nyo na lamang po yung ibang ingredients na ihahalo ninyo dito. Hugasan lang natin ng 2 beses itong bigas hanggang sa mawala na yung alikabok at dumi na nakakapit dito. Kapag nahugasan na ang bigas, ay lalagyan na natin yan ng tubig at isasaing na natin itong malagkit na bigas. Para lang naman tayong nagsasaing ng typical na kanin dito guys. Pero habang niluluto ko po yan, ay hahaluin ko naman yan ng paminsan-minsan para maiwasan natin magkaroon ng buo-buong tutong. Sa amin po kasi guys, minsan hindi na po namin isinasama yung tutong sa pagluluto ng kakanin na to. Kaya para maiwasan ang pagkatutong, ay hahaluin natin yan ng minsanan at saka takpan at lulutuin muli. Yan guys, makikita ninyo dyan na naging success yung paghahalo natin dito sa sinaing natin. Naiwasan natin yung pagkakaroon ng tutong, kita nyo naman po, di ba? Palalamigin lang muna natin itong malagkit na kanin at proceed naman tayo sa next step. Dito naman sa ating kawali ay maglalagay lang ako dyan ng 3 cups ng kakang gata. Pwede kayong gumamit dyan ng nasa pouch na gata guys ha. Then saka natin isunod dyan ng 1 cup lang ng segundang asukal. Para sa akin guys, tamang-tama lang ang tamis nito kapag 1 cup lang ang inilagay natin. Then para kumulay itong ube at maging attractive sa customers, maglalagay tayo dyan ng 1 teaspoon lang ng ube food coloring. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa matunaw na ang asukal at food coloring dito sa gata. At saka natin i-on ang apoy at iset natin sa high heat para mas madaling kumulo. Dito guys, medyo naparami yung lagay natin ng kakang gata to be honest. Kung gagawa din po kayo ng half kilo recipe nito, pwede na po dito yung 2 cups na gata or 1 3/4. And once na kumulo na nga po itong niluluto natin, ay ilalagay na natin sa medium heat ang apoy. At saka natin ilalagay pa unti-unti yung sinaing nating malagkit na kanin. Saka natin yan hahalu-haluin. Kung hanggang sa ngayon ay nanonood ka pa, ibig sabihin niyan na interesado ka sa ginagawa natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, Yummy Kakanin Recipe! Maraming salamat po! Sabi ko nga po kanina guys, na medyo napadami yung kakang gata na inilagay natin kanina. Kaya ang gagawin ko na lamang po dito is tatagalan ko na lamang po ang pagluluto nito para kahit papaano ay mag-evaporate ng maigi yung excess na gata natin dito. Parehas lang naman po ito ng pagluluto ng kakaning biko guys. Halos wala naman pong pinag-iba. All in all ay 20 minutes ko po itong niluto, itong kakanin natin para mas maluto ito at mahabol din natin yung pagkaligat nito. Pero kung nabawasan po sana natin yung gata, mga 10 to 15 minutes lang po ng pagluluto ay maligat na po ito. Pero okay lang naman po ito guys, nahabol naman po natin yung pagkaligat nitong kakanin. Kapag nga po sa tingin ninyo ay medyo maligat na at medyo mahirap na ring haluin, ay pwede na po natin yang hanguin. Ita-transfer ko lang po ito sa bilao para mas mapalamig natin itong maigi. Kailangan po kasi ay completely cool down talaga ito para mas kumunat pa itong kakanin. Palamigin lang natin yan ng 1 to 2 hours hanggang sa wala na tayong maramdamang init dito. After nga natin mapalamig itong kakanin, ay mas lumigat pa po ito. At this point ay pwede na natin itong hulmahin. Gagamit lang ako dyan ng 2 kutsara at saka tayo kukuha dyan ng tamang amount lang ng kakanin. Pagkakuha ng kakanin, ay pwede na natin itong ilagay sa binili nating kinayod na niyog. Coat lang muna natin sa niyog itong malagkit na kakanin bago natin yan huhulmahin sa ating kamay. Huwag yan na pong masyadong padikitin sa malagkit yung kayod na niyog guys, para hindi agad maubos itong pang-coat nating niyog. Oh, diba guys? Ganyan lang kadali. Ulit-ulitin lang natin ang pagmumold at pagkukot hanggang sa matapos tayo. Nang matapos nga tayo dyan guys, ay nakagawa tayo ng 65 pieces na medium size na kakanin. Madami-dami na din, diba guys? And there you have it guys. Ready nang itinda o di naman kaya ipang merienda, itong super simple pero super sarap na kakanin. 100% sure akong bentang-benta yan sa mga customer ninyo guys. Dahil makadalawa ka nga lang nito or 3, nako, talagang busog na busog ka na talaga. Kaya itag nyo na din ang mga friends and families ninyong mahilig magnegosyo at subukan nyo na din magluto nito.